Aming Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, purihin ka ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah. Was near to the people could not see what Messiah ought to be. Though you're more than the man, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. Dakilang Diyos, Ama naming nalangin, dakilang El Shaddai, Diyos na tapat sa lahat ng panahon, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dakilang Ama, pinasasalamatan ka namin muli sa araw na ito na kaloob mo po sa amin, O Diyos, na kami po'y makalapit sa trono ng iyong biyaya at habag upang ikaw ay aming papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat dakilang Diyos na sa araw na ito, Diyos, muli na naman naming mapapakinggan ang iyong mga salita na patuloy nagiging gabay namin sa buhay, nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng pag-asa, higit sa lahat, liwanag sa oras ng mga kaguluhan sa buhay po namin. Salamat dakilang Diyos sa salita mo nagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan. At muli sa hapon pong ito, kami dumadalangin
Patuloy mo kaming kasihan ng iyong banal na Espiritu na ang bawat salita mo, Diyos, lubos po namin maunawaan. Samahan mo rin po kami, O Diyos, sa aming pagtitipon ngayon sa iyong banal na pangalan. Lukuban kami ng iyong banal na kapangyarihan at patuloy, Diyos, na dalangin po namin. Ilaan mo sa amin ang iyong mapagpalang kamay at ipagkalubnawa ang aming mga kahilingan. Dakilang Ama naming nasa langit, humihiling po kami, dumadalangin na maghari ka sa amin at ang pag-ibig mo ang sanglubos na maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, daming lakas at pag-asa. Hallelujah, purihin ang Panginoon na diriwan sa pagdating niya. Nakagala ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halika na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, daming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwinang nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, daming lakas at pag-asa. Hallelujah, Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po ay 13, simula mga talata po ay 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa kanyang lahat ng kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. At pwede na po silang maupo. Muli isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman sa hapon po nito ay patuloy po tayo na makapakinig ng salita po ng Diyos na patuloy po nagiging daan para patuloy natin na lumago tayo sa ating pananalig, pananampalataya at higit sa lahat sa pagmamahal para po sa ating Panginoong Heso Kristo. Taas nga po ang kamay ng mga umiibig. Palakpakan natin ang ating Heso Kristo na napakasaya kapag ang pag-ibig ang naghahari sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen? At ito po ngayon mga kapatid, ang utos po dito sa ating binasa. Ang sabi po ang Panginoon ay meron pong bagong utos na ibinigay. Ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng bagong utos sa kanyang mga alagad. Ito po ang utos. Ang utos po, mag-ibigan kayo. Yun ang utos po na iniwan at ibinilin po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Hindi po ito isang simpleng utos lang. Yung salita, utos ng Panginoong Jesus, mag-ibigan kayo, hindi po yan isang simpleng utos lang kasi ang sabi po dyan ay dahil may panuntunan para matupad natin, magawa natin ang utos na ito. At ang panuntunan po diyan mga kapatid sa pagsunod ng utos na ito ay kung paano tayo minahal ni Kristo. Amen? Sundin nyo ang sabi po diyan, yan ang utos ko sa inyo at gawin ninyo iyan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang panuntunan po diyan ay kung paano ko kayo minahal, ganon nyo rin po gawin iyan, ganon nyo rin po isabuhay po iyan. Mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, minsan po ay tingnan natin sino ang nag-uutos, ano ba siya para sa atin, sino ba siya para sa atin, ano ba siya para sa atin, at pwede natin matanong, ano ang relasyon natin sa nag-uutos pong ito, na kung saan ay mag-ibigan kayo. Minsan sinasabi po sa isang bahagi ng Ebanghelyo, na ang sabi po riyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon ay Panginoon nga talaga ako sa buhay nila. Amen? Na dahil maraming tumatawag sa akin na Panginoon, pero hindi naman nila ginagawa yung utos ko, hindi naman nila ginagawa yung ipinapagawa ko sa kanila. Kaya masasabi po natin na yung utos na yan ay magiging mahalaga para po sa atin, depende po sa ating relasyon doon sa nag-uutos, kung paano siya natin kinikilala sa buhay po natin, kung sino siya po para po sa atin. Amen? Minsan nga lang ay kapag iniutos sa iyo ng asawa mo, talagang ginagawa mo dahil may relasyon ka sa kanya, asawa mo siya, at alam mo ay mahalaga iyon para sa iyo. Amen? Yung mga salita niya na kinakailangan po nating gawin. Ngayon din po sa atin po ay yung utos po na ito mga kapatid, maaari po masasabi natin napakahalaga ito para sa atin kung tunay na si Kristo nga ay kinikilala nating Panginoon sa buhay natin. Ang sabi nga po dyan, hindi naman kasi lahat ng nagsasabing Panginoon, talagang Panginoon po siya. Pagkos ang tunay na kumikilala sa Kanya na Panginoon, ay yung talagang ginagawa yung Kanyang ipinag-uutos o nais niyang ipagawa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang pag-ibig, masasabi po natin ay hindi lang naman po yan basta damdamin lang. Amen? Hindi lang po yan basta damdamin mga kapatid, kundi ang pag-ibig ay pagpapasya na kung saan ay gawin ang ginugusto ng pag-ibig. Amen? Gawin ang ginugusto po ng pag-ibig. Kanina po, sabi nga po ni Father po ay madali pong sabihin, mahal ko ang Diyos. Amen? Kapag pinataas tayo ng kamay natin kung sino yung nagmamahal sa Diyos, malamang sa malamang ay itataas natin yung ating kamay. Amen? At kaya natin masasabi na mahal natin ang Diyos kasi marami tayong batayan.
na para na kung saan ay karapat dapat siyang mahalin sa buhay natin. Tapat siyang nagmamahal sa atin. Hindi siya nagsasawang gumawa sa atin ng mabuti, napakabait sa atin ng Diyos, tapat siya sa kanyang pangako. Marami tayong pwedeng batayan, mga kapatid, na para na kung saan masabi natin, karapat dapat nating mahalin ang Diyos sa buhay po natin. Pero yung lahat ng batayan natin, mga katangian ng Diyos na kung saan ay nagiging dahilan para buong puso natin maaring mahalin ang Diyos sa buhay po natin, yan yung mga katangian na wala sa taong nais ng Diyos mahalin natin. Amen. Yan po yung mga katangian na wala po sa tao na sabi ng Diyos, mahalin po natin tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag yan yung tawag po nito, kapag yung mga bagay na yan na katangian meron sa Diyos na naging dahilan para naging madali sa atin para sa mahalin, kapag po sa tao na natin titingnan, yan ang mga wala sa tao. Amen? Kung yan ay wala sa tao, malamang sa malamang, hindi ganun kadaling mahalin ang tao tulad ng maaring pagmamahal meron ka sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lalo na minsan, mga kapatid, kung ang tao po ay, sabi nga po dyan, ay alam natin ay lalo na yung kinakailangan ng pagmamahal meron ka, ay taong hindi karapat dapat mahalin. Amen? Mga tao na minsan mari ay tawag po nito ay yung pagmamahal para sa kanila minsan sa mga taong hindi karapat dapat mahalin. Minsan dyan po sinusukat ng Diyos yung ating pagsunod sa utos niyang mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Kaya kung tayo po'y tunay na sabi ng Panginoong Hesus, kung susundin natin ang utos na ito, magpapasya po tayo na gawin yung ninanais ng pag-ibig. Amen. Na minsan, pipiliin mo minsan ang magpatawad kaysa magalit dahil lang sa pag-ibig. Amen. Dahil sa pag-ibig, minsan yung mga tao na alam natin, minsan hindi karapat dapat pag-ukulan, hindi karapat dapat sa pagmamahal meron ka, pero dahil kapatid, yan ay utos ng Diyos na ibigin natin, mag-ibigan tayo, pipiliin mo pa rin ang magpatawad kaysa mamuhi ka sa taong hindi gumagawa sa iyo ng mabuti. Amen? Na madalas, mga kapatid, sa ating Jesucristo, minsan mas pipiliin mo pa rin na kung saan ay paglingkuran pa din. Amen? Paglingkuran pa din yung mga taong kagaya po nila dahil nga yun ang ginugusto ng pag-ibig. Amen? Na para mahayag yung pag-ibig na yan, mapatunayan na may pag-ibig na naghahari sa atin, andoon pa rin, laan pa rin natin ang buhay natin para po sa kanila. Para yung sinabi po, ulitin ko po, minsan na yung kwentuhan ng dalawang babae, na sabi niya, kung ako lang asawa ng asawa mo, matagal ko nang iniwan yan. Hindi ko pagtsatsagaan yung ganyang tao. Di po ba? O kaso lang, kung bukas ang puso mo sa salita ng Diyos, talaga maaari, hindi mo sasabi po yon. Pero ang sabi nung tao na yon, nung isa niyang kausap na inuudyo kanyang iwan yung asawa, wag pagtyagaan yung ganong uri ng tao, di po ba, wag pagtisan. Pero ang sinasabi niya lang, kung iiwan ko, sino pa ang magmamahal? Di po ba? Sarap naman ang pagmamahal na yon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Tapos ang sabi nung kanyang kausap, sabi niya, bahala ka, tigas ng ulo mo dahil ayaw makinig sa kanya. Pero isa lang sinasabi niya, hindi naman sa lahat ng panahon, siguro ganyan siya. Ano ang kanyang inaasahan? Habang may magpapadama ng pagmamahal sa taong iyon, habang may maggagawa ng mabuti para sa taong iyon, umaasa siya isang araw, magbabago ang taong iyon. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na minsan kinakailangan nating gawin iyon kasi yun ang hinihingi ng pag-ibig. Amen? Yun ang inuutos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ibigin po natin ang bawat isa, mag-ibigan tayo, na minsan andyan dyan kinakailangan mo na minsan umunawa. Umunawa. Diba? Minsan ay makikita natin kung ano ng perwisyong ginagawa po sa buhay po natin, kung ano ng pasakit, di po ba?
ang idinudulot sa atin. Pero dahil sa pag-ibig, kinakailangan mo pa rin umunawa. Na minsan iniisip mo, ano kaya ang kulang sa Kanya? Bakit nagkakaganyan siya? Ano kaya ang wala sa Kanya? Ano kaya ang maari kong ibigay sa Kanya? Amen? Para wag na siyang magkaganyan. Ando doon yung pangunawa na hindi natin basta-basta hinuhusgahan, hindi natin basta-basta itinuturing na masama ang tao pong ayan, kundi kinakailangan paglaanan ng pagmamahal sa pamamagitan ng pangunawa na dapat natin abutin siya sa kanyang kalalagayan. Bakit siya nagkakaganon? Nang sa ganon po ay maibigay natin kung maari yung wala sa kanya para makamta niya ang tunay na pagbabago ng buhay. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ako naniniwala na taglay po ninyo ang pag-ibig pong iyan. Naririyan yan sa puso po ninyo, hindi po ba? Na minsan kahit anong tiisin meron po dito, handa tayo magtiis. Alang-alang lang sa mga taong minamahal po natin, na hangad natin na mapabuti, mapaganda ang buhay po nila. Nakasama po yan na kung saan kapatid ay kapag sinabi po ng Panginoong Hesus na mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko, andyan dyan yung pagsasakripisyo sa isa't isa. Ang pagsasakripisyo sa isa't isa ay pagpapakita na kahit ano pa man siya, hindi mo siya susukuan. Hindi ka aayaw. Amen? Na kung ano mang umiiral, ginagawa na hindi mabuti, isa lang hahangarin natin. Yung kasamaan ginagawa niya ay madaig natin ang kabutihan sa pamagitan ng pagmamahal na pwede nating ipadama sa kanila sa kabutihang maaring magawa pa po natin para po sa kanila. Amen? Andiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi po dyan, ang sabi po ay bagong utos iyan. Bakit bago? Bakit bago ang utos na ito, mga kapatid, sa ating Jesucristo? Kasi kaya bago po ang utos na yan, kasi mismo po ang Panginoong Jesus, yung kanyang pag-ibig, meron siya ang dapat nating tularan. Amen? Mismo ang Panginoong Jesus kasi ang halimbawa po sa utos nito, mga kapatid, kapag po ang ating dapat tularan para magawa po yung utos na ito ay tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Kristo, isang pagmamahal po yan na alam natin walang kulang. Lubos po yan na pagmamahal. Walang kulang po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko po sa inyo. Hindi po ito ipag-uutos sa kanila ng Panginoong Jesus, kung hindi ito na ipadama sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo, yung pag-ibig po na yan. Kung hindi pa nila iyan nararanasan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, na alam po natin ay sa kabila po ng maraming pagkukulang ng mga alagad, mahal sila ng Panginoong Jesus. Hindi naman sila tinawag dahil ganap na sila, karapat-dapat na sila, amen? Kundi tinawag sila sa marami pa rin nilang mga kapintasan sa buhay, sa marami na kung saan mga kamalian meron po sila sa buhay nila. Mga kapatid, nung sila'y tawagin ng ating Jesucristo, pero sa kabila ng mga pagkukulang nila, tinawag sila ng Panginoong Hesus, pinili sila ng ating Panginoong Jesucristo. Maging tayong lahat, pinili tayo ni Lord. Amen? Hindi naman tayo tinawag ni Lord dahil katarapat-dapat na tayo sa Kanya, dahil mabuti kang tao, mabait ka, hindi po ba? Sasabi natin, hindi naman talaga ako mabait. Nung ako tawagin ni Lord, totoo di po ba? Totoo po yan, pero tinawag tayo ng Diyos dahil mahal po tayo ng ating Jesucristo sa kabila po ng marami po nating mga pagkukulang. Na minsan po, mga kapatid, marami po na ginawa ang Panginoong Jesus na kabutihan sa mga alagad. Nakikita ng mga alagad yung mga himalang ginawa ng ating Jesucristo, yung mga pagtuturo ng ating Panginoong Jesus, pero minsan sinasabi ng Panginoong Jesus, hanggang kailan ko kayo pagtsatsagaan? Di po ba? Pero andoon pa rin ang Panginoong Jesus. Minamahal pa rin yung mga alagad po na ito sa kabila ng marami nilang pagkukulang. Kita po natin si Judas po. Alam ng Panginoong Jesus ipagkakanulo sa ni Judas. Di po ba? Pero kailanman hindi niya pinakitaan si Judas ng masama.
Pinakitunguhan niya ng mabuti. Amen? Ginawa niya ng mabuti nung pahayuin niya yung mga alagad na kung saan na pinahayo niya at ang bawat isa binigyan ng kapangyarihan para makapagpalaya sa masamang espiritu, makapagpagaling ng mga may karamdaman, kasama si Judas. Taglay ni Judas yung lahat na iyon, ng mga pagpapalang iyon. Hindi yun ipinagkait sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Amen? Maging sa atin, sa kabila ng ating mga pagkukulang na minsan mga kapatid ay, di ba, nakakagawa tayo ng maari, nakakasakit sa damdamin ni Lord, pero nandiyan pa rin. Ipinapadama niya pa rin ng kahalagahan ng bawat isa po sa atin sa Kanya. Amen. Mahal tayo pa rin ng ating Panginoong Jesucristo. Maging po, alam natin, kahit itatatwasan ni Pedro, ilang ulit niya sinabi kay Pedro na itatatwa mo ako, di po ba? Pero hindi nagbabago, pinagtitiisan, ando doon pa rin ang ating Panginoong Jesucristo para sa Kanya. Nung dumating po yung panahon, hinuli ang Panginoong Jesus, iniwan siya ng lahat. Amen? Iniwan ng Panginoong Jesucristo ng lahat ng mga alagad na kung saan tinuruan niya sa gitna ng ilang, walang makain, pinakain ng Panginoong Jesus. Di po ba? Ando doon lahat. Sa gitna ng unos, iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dumating yung oras, iniwan nilang ating Panginoong Jesus. Pero nung muling mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, binalikan sila ng ating Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Binalikan pa rin sila ng Panginoong Hesus, hindi pa rin iniwan ang mga katulad po nila. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ganyan kayo magmahalan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa pamamagitan ng pagmamahal na ito, na iniuutos sa atin ng Panginoong Hesus, na gawin po natin, yun dito, sinasabi niya sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya, ng oras na yan na ang pagtupad ng ganitong gawain ay palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Alagad ka ng Diyos, lingkod ka ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Ang utos na ito ang magpapatunay na tayo nga ay sumasampalataya sa Diyos. Amen? Sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang utos na kapag tinutupad po natin, nakikilala sa daigdig na to, merong mga anak ang Diyos. Merong mga lingkod ang Diyos sa daigdig po na ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. At nais ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin, dito sa daigdig na ito makita na hindi lang si Satanas ang may anak dito. Amen? Kundi may mga anak ng Diyos sa daigdig na to na handang gumawa ng mabuti kahit sa isang masamang tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. May mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, pero nababasa niya ang kapwa niya. Amen. Sino po yung mga taong iyan? Yan yung mga tao na hindi naman nagbabasa ng Biblia, pero nababasa ka niya. Nararamdaman niya kapag nalulungkot ka. Nararamdaman niya kapag nasasaktan ka. Nararamdaman niya kapag may kabigatan kang dala-dala sa buhay. Amen. Napakasarap ng ganon. Amen. Na kung saan ay may mga tao na minsan nakikita ka. Nakikita ka sa oras ng mga kalungkutan mo, nakikita ka sa oras ng mga kabigatan, sa panahon na sasaktan ka, nakikita ka na kung saan mga tao na sa gitna ng mga pagsubok, naririyan sila para sa iyo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na maging sa atin mga kapatid, maging sa bawat isa po sa atin ay tayo po bilang mga anak ng Diyos, paano tayo nakikitungo, halimbawa sa ating pamilya, yung sabi po ni Lord, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Yung pag-ibig na to, paano natin to dinadala sa ating mga mahal sa buhay? Tayo ba kapag sila kaharap natin, may kahinahunan ba tayo? O lagi tayong naiinis pagkaharap sila? Lagi tayo nakasimangot? May kahinahunan ba tayo kapag nagsasalita sa kanila? O
o lagi na lang pabuliyaw? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan, hindi natin na ibibigay sa kanila yung mga pagmamahal na ito. Nagiging pagkukulang pa rin natin ito minsan sa ating mga mahal sa buhay. Kagaya po na isang linggo ako na ito, diwang ng birthday po, kayo talaga. Sabi ng aking sister wife, ang saya-saya mo pagkasama sila. Pag ako parang hindi ka naman ganun kasaya. Purihin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong sa Kristo. Na minsan, nakikita po natin yan, ang mga kapatid sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, nababasa din natin minsan yung mga tinatawag na kung saan, mga pagkukulang natin. Amen? Nakikita po natin yan. At mas maganda kapag yung mga pagkukulang natin na yan ay minsan napapaalala po sa bawat isa po sa atin. At napapaalala po yan kapag tayo po ay may nagmamahal sa atin at handang magmalasakit para na kung saan kung anong pagkukulang mayroon tayo, imula tayo at may tuwid natin. Amen? Ang sabi nga, magpalad ka, matuwa ka kapag may taong pumupuna sa iyo. Bakit? Ibig sabihin yan, may nagmamahal pa sa iyo. Amen? Kasi kapag wala na nagmamahal sa iyo, pababayaan ka na lang, bahala ka sa buhay mo, malaki ka na. Di ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang nais ng ating Panginoon na minsan mga kapatid, sa buhay po natin, sa mga tao na masasabi ko po ay gaano tayo kahanda magpatawad minsan sa mga taong nakakasakit ng ating damdamin. Amen? Na ito yung pag-ibig na nais ng ating Panginoong Jesucristo. Gaano po kadali po sa atin yan, gaano kabukas ang puso po natin dyan, na kung saan magiging handa magpatawad. Dahil alam natin, pag-ibig po iyon. Ang pagpapatawad talagang pagmamahal iyan. Kasi kung hindi tayo mahal ni Kristo, hindi na tayo patatawarin. Hindi niya na ihahandog pang sarili niya para po na magkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan, kundi sasabihin na lang ni Lord, bahala ka na. Pero hindi yan ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, kundi alam po natin ang pagiging handa niya magpatawad, ganun makitungo sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, na minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesus ay paano po tayo tumutulong sa iba. Minsan ang sabi ng aklat, sulat ni Pablo sa mga taga-Galatian, sabi niya, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin sapagkat sa ganitong paraan natutupad niyo ang utos ng Diyos. Amen? Sa ganitong paraan natutupad natin ang utos ng Diyos kapag tayo nagtutulungan sa pagdala ng pasanin. Pero minsan mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, gaano tayo kabukas minsan? Amen? Gaano tayo kabukas para maging handang tumulong. Kanina, sinasabi ni Father sa homily niya kanina, ang karugtong kasi nung ebanghelyo na yon, yung mabuting Samaritano, binanggit ninyo ni Father kanina na doon sa taong hinarang ng mga tulisan, na iniwan parang patay, may mga ilang dumaan doon, pero hindi naman pinansin, tiningnan lang, pero yung Samaritano na yon, talaga makita mo yung pagiging bukas ng kanyang puso, bukas ng kanyang palad para tumulong nung oras na yan sa taong nangangailangan ng tulong. Na ang sabi po dyan, kapag may nabibigatan at tayo tumutulong, natutupad natin ang utos ng Diyos na kung saan mag-ibigan kayo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na maging sa atin minsan mga kapatid ay paano tayo tumutugon kapag ang relasyon minsan mayroon tayo ay tila bagay hindi na maganda. Kapag ang relasyon may lamat na, nagtatampuhan na, may hinanakita na, paano tayo tumutugon na kung saan andoon pa rin yung pag-ibig? Kadalasan hinahanap natin, sino ba nagsimula? Amen? Sino nagsimula? Hahanapin natin minsan, sinong una nagkamali? At sisisihin po natin. Amen? Minsan mga kapatid, na kung saan ay paglalaanan natin minsan ng galit dahil sa nagawang pagkakamali. Pero ang ating Panginoong Jesucristo hindi naman ganun makitungo. Ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y naparito, hindi siya naparito para kung saan sumbatan tayo sa ating mga pagkakamali, kundi naparito ang ating Panginoong Jesucristo bilang mga taong may pagkukulang, pagkakasala, naparito siya para yung ating mga pagkukulang ay punuan.
punuan. Hindi tayo hanapan ng pagkakamali, kundi kung anumang pagkukulang mayroon tayo ay punuan ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga pagkukulang na yan ay mawala na sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na ito minsan ganun dapat tayo makitungo na may pag-ibig, hindi mo hanapin kung sino may pagkakamali, kung anong nagawa niyang pagkukulang, kundi kung anong pagkukulang, abutin mo siya at tulungan. Amen. Punuan yung pagkukulang pong iyon. Lahat tayo may mga pagkukulang pero may kabutihang umiiral sa bawat isa po sa atin. Na yung kabutihang umiiral sa bawat isa sa atin, maari makakapuno ng pagkukulang ng isa't isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ang pagmamahal ay alam po natin, mga kapatid, sa ating Jesucristo, hindi naman sabi na payag na lang tayong sakta ng ating kapwa, tanggapin na lang yung ginagawa nila sa ating na kung saan ay minsan ay nakakasakit para masabing mahal natin sila. Hindi naman siguro ganun lang at hindi naman siguro kailangan na sumunod na lang tayong sumunod minsan sa kanilang gusto, sa kanilang kalooban. Amen? Bagkus mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, napakaganda na kung saan ay siguro ay patuloy pa rin nabubuklod yung ating pagsasama ng kabutihan. Amen? Kabutihan mga kapatid na dapat po yan ang bumubuklod ng bawat isa po sa atin. Kabutihan na bunga ng pagmamahal para po sa isa't isa. Hindi na kinakailangan siguro na tanggapin kung anong pasakit meron silang gagawin sa atin, kundi ang pinakasikapin natin, ano ba yung kabutihan pwede natin magawa sa isa't isa na patuloy magbuklod sa atin ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kung bawat pamilya, bawat tahanan siguro ay ganito yung hangarin, mabuklod ng kabutihan. Amen? Ang bawat relasyon ay kabutihan ang bubuklod sa atin. Malamang mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, tunay na pag-ibig ni Kristo ang siyang maghahari sa bawat tahanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Ang kabutihan meron sa puso mo, iyo iyan. Hindi yan kanila. Amen. Kung anong kabutihan meron sa puso mo, iyo iyan, hindi yan kanila. Kaya yung kabutihang iyan ay huwag mong hayaan mawala iyan sa iyo. Amen. Dahil ikaw ang nagmamay-ari ng kabutihang iyan, hindi iyan pagmamay-ari ng sino paman. Kaya kinakailangan yung kabutihang iyan ay huwag iyan mawala sa puso po natin. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Ito pong sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa unang sulat niya sa aklat po ni Pedro, kabanata po ay 2, talata po ay 23, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Ang sabi po dyan ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y inalipusta ay hindi siya gumanti, nung siya'y pahirapan, hindi man lang siya nagbanta, at ang sabi nanalig siya sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo nananalig na anumang kabutihan ang pwede niyang ibalik doon sa mga taong gumagawa sa Kanya na hindi mabuti, ay mayroong Diyos na gaganti sa Kanya ng kabutihan. Amen? Kaya yung kabutihan meron sa puso po natin, huwag mo hayaan na mawala yan dahil sa mga ginagawa ng tao sa buhay mo na nakakainis, nakakaasar, amen, nakakagalit mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Huwag mo hayaan na dahil lang sa mga pag-uugali ng tao na hindi maganda na sa paligid natin, dahil sa kanila mga ginagawa na hindi mabuti sa buhay po natin, huwag mo hayaan na maapektuhan yung kabutihan meron sa puso mo. Amen? Dahil yan, talagang iyo yan. Pagmamay-ari mo yan. At yan ang kabutihan na kung saan mga kapatid, nais ng Panginoong Kristo manatili sa puso ng bawat isa po sa atin. Kabutihan na pwede nating igaganti, kapatid, maibabalik sa anumang ginagawa sa atin na hindi tama. Palakpakan, papurihan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay alam natin kung paano na sa sikat nung panahon na yan, marami ng tagasunod ang Panginoong Jesus. Marami ng taong sumusunod po sa Kanya, humahanga sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa marami ng ginagawa ng Panginoong Jesus na kabutihan.
Yung patay, binubuhay, yung lahat na may karamdaman ay pinagagaling ng ating Jesucristo, pinakakain ng maraming tao. Ganun na po, kung titingnan po natin, tila bagay parang malayo na ang nararating ng Panginoong Jesucristo sa kanyang paggawa po ng kabutihan. Kaya dumating ang oras na yung mga tao sa paligid ng Panginoong Hesus gusto na siyang kunin para itaas na bilang hari. Itaas bilang hari. Pero hindi pa rin pumapayag ang Panginoong Hesus na nung sandali po na yan, dahil sa kanyang mga nagagawa na naaabutan ng Panginoong Hesus, ay maging karapat dapat na siyang itaas o italagang hari. Bagkus ang Panginoong Jesucristo hindi pa rin pumapayag, bagkus inilalagay pa rin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa pinakamababang kalalagayan. Ano yung pinakamababang kalalagayan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, na parito ako hindi para paglingkuran, na parito ako para maglingkod at ialay ang aking buhay para sa ikaliligtas ng marami. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Diyan po natin matanaw na malayo na nararating ng Panginoong Hesus, pero sa kabila ng malayo na kanyang nararating ay pinipilit niya pa rin ilagay ang sarili niya sa pinakamababa para na kung saan maabot pa rin yung dapat maabot sa baba. Amen. Mahango pa rin yung dapat mahango ng ating Panginoong Kristo. Matulungan yung mahihina, maabot yung mahihina. Nung sandali po na yan, mahango sa kahirapan yung mga mahirap. Kaya kahit anong taas na nararating maari ng Panginoong Hesus, hinahangaan ng mga tao. Pero ang Panginoong Jesucristo, mas lalo niya pang ibinababa ang kanyang sarili. Amen. Para na kung saan maabot pa din yung dapat maabot at hindi siya ang inaabot. Ano mang narating natin sa buhay, ano mang maari ngayon, mga kapatid, tinatamasa na natin na narating natin sa ating buhay, huwag mong naisin na kung anumang narating natin sa buhay, kapatid, ay magiging daan para hamakin natin yung iba. Para magiging daan na maliitin po natin ang ating kapwa. Kundi sa kabila ng lahat ng nararating natin, sikapin natin, magpakababa pa rin para maabot yung dapat maabot. Matulungan, maalalayan yung dapat alalayan, yung mahihina ay mapalakas, maabot upang mabigyan ng kalakasan. Amen. Yung nabibigatan ay maabot para makapagbigay ng kagaanan. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, yan ang pag-ibig na ipinadama ko sa inyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig na yan na ipinadama ko sa bawat isa po sa inyo. At yung pag-ibig na yan, nasa puso na ng bawat isa sa atin. Kinakailangan lang pagyamanin. Huwag hayaan na madaig ng anumang masama na ginagawa ng tao sa paligid po natin. Bagkus patuloy na kung saan ang pag-ibig na yan, ang pagyamanin natin ng anumang kasamaan, ay madaig ng pag-ibig na yan at mabihag ang puso nilang umibig tulad ng pag-ibig na nais ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa pagmamahal na ipinapadama mo po sa amin, Panginoong Hesus. Na ang pagmamahal na ito, Panginoon, ang nagiging dahilan para gumanda po ang aming buhay. May tuwid yung dapat ituwid sa buhay po namin, Panginoong Jesucristo. At mailagay po ang buhay namin ngayon, Lord God, sa isang kalalagayan kung saan alam namin, Lord, panatag po kami sa iyong piling, sa iyong presensya, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Hesus. At dalangin namin, Panginoong Jesucristo, na kapag naipadama namin, Lord, tulungan mo kaming maipadama namin sa aming kapwa, Panginoong Hesus, ang pag-ibig mo. Na ang Kristong hindi nakikita sa daigdig na to, makita sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Hesus. Wala nang mas mahalaga. Mahalaga ba sa atin ang makasama ang Panginoong Hesus? Mahalaga ba sa atin ang makita siya sa buhay natin? Wala nang ang ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal
naman ako'y namamanghang sumasamba. Ihahayag naman ang puso ko sa'yo. Yan ang nais ng Diyos. Yung pag-ibig na para sa Kanya, ipadama natin sa ating kapwa. Aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa, iibigin kita. Aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ang sabi sa aklat ng Hebreo, huwag nating kaligtaan ang tumulong sa iba. Gumawa ng mabuti sa ating kapwa sapagkat ito'y isang handog na kinalulugdan ng Diyos. Ang bawat paggawa natin ng mabuti araw-araw ay isang handog ng pagmamahal para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-ibig na ipinadama mo po sa amin at dalangin namin ang pag-ibig na yan ang maghari po sa puso namin, Panginoong Hesukristo. Nang anumang Panginoon, maaring kasamaan na umiral o Diyos sa daigdig po nito, maaring kasamaan magawa man sa amin ng sino paman, ang pag-ibig mo pa rin na yan o Diyos ang maisusukli po namin, Panginoong Hesukristo. Dalangin namin, Ama, patuloy mo kaming kasihan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kaming silyuhan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo na ang puso namin o Diyos na iyong pinagpala, binago, pinagharian ng iyong pag-ibig ay manatili, Panginoong Hesus, na maging alipin ito ng iyong pag-ibig, Panginoong Hesus. Salamat dakilang Diyos, pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid. Sa mga kamay nila, o Diyos, patuloy mong ilagay ang mga pagpapalang kailangan nila araw-araw, Panginoong Hesukristo, mga pagpapalang higit pa, o Diyos, sa kanilang mga pangangailangan, nang sa ganon, o Diyos, meron po silang magamit ang bawat isa po sa amin, o Diyos, para ipahayag, ipadama ang iyong pag-ibig sa aming mga kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong mo, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesukristo, at biyayaan mo kaming lahat, o Diyos, na magandang kalusugan at kalakasan, Panginoong Hesukristo. Maghari ka sa amin at tulad ng iyong pangako, Panginoong Hesus, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Salamat, Panginoong Hesus. Taas po natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Hesus. Ama naming nasa langit, narito po ang aming mga kahilingan sa mga sandali pong ito. Ikaw ang Diyos na tunay at tapat na nagmamahal sa amin, na pangako mo kapag kami lumapit sa trono ng iyong mahabaging trono, Panginoong Hesus, kakamtan namin ang habag na kailangan namin. Kaya Ama, narito po ang mga tulong na nais naming ilapit po sa iyo, O Diyos. Hinihiling namin, Ama, sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, ipagkaloob mo ang lahat ng tulong, Ama.
lahat ng kahilingan ngayon ng bawat isang nasa harapan mo, Panginoong Hesus. Salamat, dakilang Diyos namin na sa langit. Pagpalain mo mga amo na kanilang pinaglilingkuran at sa tahanan ng mga among kanilang pinaglilingkuran, maghari ang pag-ibig mo, Panginoong Hesukristo. Salamat, Ama, sa iyo balik namin ang taos-puso naming papurit pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Kristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyon makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon moong katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anuman bagay. Maging sa gagawin, bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood yon mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako, ikaw maparoon tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kikiklanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan.
aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpala ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupay nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako't talikdan ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.